sabi ko, talagang si VP Sara Duterte, nasa katotohanan, nasa kanya lahat ng ebidensya. Para masampal ng katotohanan tong house, tong kamera. Kahit bukas na, hearing na eh. Diba? Yun ang sabi ni Erwin Tulfo, di ba? Oo. Na-search pa ba natin yung kay Erwin Tulfo? Oh, ano sabi ni Erwin Tulfo? Tingnan natin, baka ma-search pa natin mga kababayan. Ha? Ano sabi? Ha? Baka ma-search natin sa... Ito siguro. Oh. Sabi mo, Erwin Tulfo. Hindi natin ma-search. Ito. Tunay po na walang kasalanan si VP Duterte. Dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Kung tunay po na walang kasalanan, Napakaliwanag, di ba, mga kababayan? Kung tunay na walang kasalanan, malinis ang konsensya, ano yung kakaiwas? Ngayon, kung gustong buksan yung bank accounts mo, kung wala naman nilalaman yan, konti lang, sapat dun sa sinasahod mo, tugma sa kinikita mo, ano kung makita yan? Anong problema? Hindi mapapahiya pa yung house, mapapahiya pa yung Senado. O, kita nyo, yun lang ang pera ko dyan. O, walang mga pera dyan na nasa loob na hindi maipaliwanag kung saan galing. Eh, sino mapapahiya? Siyempre, house. Sino mapapahiya? Senado. O, ang lagi dagdagan ng bangko yan kung magkano laman yan. Siyempre, kung ano ipapakita ng bangko, yun talaga laman nun. Ang lagay dagdagan ng bangko yan, dinademanda sila. O, tsaka saan nila kukunin yung pera na ipandadagdag dyan? Siyempre, kung ano ipapakita ng bangko, kung ano i-reveal ng bangko, yun talaga laman nun. Eh, bakit pinipigilan? Bakit pinapalaga ng mga abogado ni BP Inday Sara Duterte na yung bank accounts niya hindi makita? Isa lang ibig sabihin yan. Meron nando doon sa loob na hindi dapat malaman. Ay, sino ito? Shelfless, salamat po sa palipad pa kulay. Eh, isipin nyo, pagka nagbukas, ay, pakinggan muna natin ito si Congresswoman. Sabi kasi ng mga DDS, wala raw karapatan ng House na pabuksan, magbigay ng supina sa mga bangko yung bank accounts ni VP Inday Sara Duterte. Yung House, wala. Yung House, wala. Pero yung committee na yon pwede. Bakit? Ano grounds na bakit po pwede? O, pakinggan nyo. Ang wala pa lang ngayon, of course, are the bank records. Why? Because bank records are protected by the bank's secrecy law. And the exception to that ay during impeachment proceedings. Kaya ang manifestation ng mga congressman during the deliberation before the Justice Committee, we cannot expect, hindi natin pwedeng asahan ng mga complainant na may hawak ng bank records. Because we know for a fact na ito'y protektado, confidential, sa ilalim ng bank secrecy law. Opo. And under the law, the only exception that we have, actually dalawa exceptions. One is by court order, pangalawa is impeachment case, no? Okay. And this is an impeachment case. So we expect na ngayon pa lang magkakaroon ng pagkakataon ang mga complainant na ilabas yung alleged bank records. Igan? Ang wala pa Si Plea pala yun yung nagpalipad. Salamat po sa Plea. Ayun na. Narinig nyo? Pag impeachment, pwede mag-request kung about sa impeachment. Maabuksan yung kanyang bank accounts. O, isa pa, pakinggan pa natin. lang ngayon, of course, are the bank records. Why? Because bank records are protected by the bank's secrecy law. And the exception to that ay during impeachment proceedings. Kaya ang manifestation ng mga congressman during the deliberation before the Justice Committee, we cannot expect, hindi natin pwedeng asahan ng mga complainant na may hawak ng bank records. Because we know for a fact na ito'y protektado,
confidential sa ilalim ng Bank Secrecy Law. Opo. And under the same law, the only exception that we have, actually dalawa exceptions. One is by court order, pangalawa is impeachment case. No? Okay. And this is an impeachment case. So we expect Court order pwede buksan. Pangalawa, impeachment case. Impeachment case hearing ito. Tapos ang laban. Game over. Ano mga senaryo kapag itong mga bank accounts ni BP Sara Duterte ay pwede nang buksan? Ihayag sa mga Pilipino magkano nilalaman. Yun lang ba ang pwedeng malaman natin kung magkano nilalaman ng pera sa loob? Hindi lang yun. Ano ang pinaka-exciting part? Ano ang pinaka-matinding exciting part? Halimbawa lang to senaryo to, hindi ko sinasabing ganito ang mangyayari. Ganito. Kasi unang-una si BP Inday Sara Duterte, hindi naman kilalang negosyante ito. Hindi naman kilalang negosyante ito. Siguro kung may negosyo ito, hindi natin alam kung anong klaseng negosyo lang yan. Hindi natin alam. No, halimbawa lang. Ang nakita sa bank accounts niya, 5 billion. 5 billion lahat-lahat ng mga bank accounts siya pag pinagsama-sama 5 billion. Kaya iisipin mo, paano ka nagkaroon ng 5 billion? Saan mo mga kinita yan? Yun lang ba? Siyempre, papaliwanag mo yun. Paano ka nagkaroon ng 5 billion? Ano ba? Tumama ka ba ng loto araw-araw? Kahit yata magtrabaho ka habang buhay, kahit yata kumuha ka ng napakaraming kliyente, humawa ka ng kaso, di mo kikitain yan. Hindi nga natin alam kung may hinawakan kaso to mula nung naging abogada ito eh. Siguro naman yung mister mo, hindi naman bilyonaryo. Halimbawa, ito pinaka-exciting part. Akala nyo ba yun lang, pagka ito nabuksan yung mga bank accounts ni BP Inday Sara Duterte, excuse me akala nyo ba yun lang malalaman natin? Yung istorya kung magkano pera ng account niya, hindi. Halimbawa, 5 billion. Siyempre, pag 5 billion halimbawa ang laman ng mga bank accounts niya, paano nagkaroon ng 5 billion sa loob? Naturalmente, may nag-deposit. At kapag may nag-deposit, pati yung petsa, araw, oras, at kung sino ang nag-deposito, malalaman yan. Malalaman. Kung sino. Kung sino-sino yung mga nag-deposito, saan galing yung pera. Halimbawa lang to Halimbawa lang to. Hindi ko sinasabing totoo ito. Disclaimer. Paano halimbawa ganito? Ganitong buwan, petsa, taon, nagpasok ng pera si Michael Yang. Eto na. Halimbawa, nagpasok ng daang-daang milyones. Siyempre, questionable yun. Pag-deposit sa isi, Michael Yang ng daang-daang milyones na pera, anong meron? Oh my goodness. Pero pang isa yung sinasabi nila na may sinabi si dating Senador Antonio Trillanes na nagpasok na nakakatanggap ng pera itong mga ito. Ano bang pangalan nun? Oo. Anong pangalan nun? Uy, si Sabi. Uy, salamat Halimbawa, ito hearing. Halimbawa, ako si Congresswoman Isidro. Nakikita namin dito sa bank account mo. Ganitong buwan, petsa, taon, ganitong oras, nagpasok sa'yo, nag-transfer sa'yo ang bank account na ganito. Bank account ganito. At ang nagmamay-ari, si Sammy Uy. At sabi ko maganda ito. Maniwala kayo maganda itong hearing na to. Maniwala ka mga kababayan. Parang nanonood ka ng teleserye. Busisi lahat yan.
Kasi siyempre, bangko yan. Alam ng bangko, may record yan yung labas-masok na pera. Alam yan, labas-masok na pera. May record sila niyan eh. Oh, paper trail. Oh, money trail. Nako po, Sus Mario Joseph. Siyempre, magtatanong, bakit may mga pumasok sa yung perang ganito? At bakit may hinuhulugan, ba't may mga binibigay sa yung pera daang milyones na ganito? Halimbawa lang ha. Hindi sasabing totoo ha. Anong meron? Anong mga transaction? Bakit? Anong meron? Bakit may mga ganun? Diba? May mga negosyo ba kayo? May mga ganyan ba kayo? May mga deal ba kayo mga negosyo? Bakit ganyan? Daang milyones ang pinapasok? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, ano ba magiging ista nito ng mga DDS? Kasi itong hearing na ito, naka-live yan, hindi yan recorded. Kasi kaya kailangan live para masabing walang tinatago sa taong bayan. Papapanood mo talaga yung mangyayari sa hearing. Ikaw mismo mararamdaman mo talaga kung talagang si VP Sara ay pinaparatangan o hindi. Ginagawa ng istorya o hindi, o talagang may kasalanan si VP Sara. Mapapanood mo talaga yan. Walang may tatago dyan. Kaya yung sinasabi ni tanga rin ito si Salpanela.